Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung gagawin kapag gusto mong pumunta sa Hong Kong and ano yung mga gamit na ihahanda mo para pag mag-flight ka is ready ka na and secure ka na. Unang-una is kailangan meron kang pera, of course, kasi pagdating mo sa Hong Kong, isang buwan ka pang hindi makakasahod. So, apat na linggo kang magde-day off nang wala pang pera. So, kailangan may budget ka. Ang ano nun is, siguro pinakamaliit is 100 Hong Kong dollar sa loob ng isang linggo. Kailangan mapakasya mo yon sa kada day off mo. So, bili ka lang ng, halimbawa, KFC, yung 37 ata yon Hong Kong dollar. So, may sobra ka pa, makakabili ka pa ng biscuit, kape, ganyan, para kahit papano may budget ka para sa isang linggo. So, 7, 14, 21, 28, maghanda ka ng siguro mga 3,500 pesos and papalitan mo ng Hong Kong dollar para may magamit ka sa Hong Kong. So, next is, siguro handaan, sabihin mo na lang ng 5,000 kasi octopus card para meron kang octopus card din. Pero kung wala is doon ka lang muna tumambay-tambay sa baba ng building ng bahay ni amo mo para hindi ka gagastos or hindi ka kailangan ng octopus card. Next is kailangan meron kang dalang biscuit kahit papano, siguro mga 2 pack. Ako kasi Skyflex, Bravo, ganyan. Ako, Dewberry ata yung binitbit ko and naubos ko siya sa loob ng 3 linggo. 3 piraso dala ko. So, 3 pack. Magdala ka ng, kung nagkakape ka, kahit 1 pack na kape. Yung asukal sa kanila, marami naman yung amo natin ng asukal sa bahay. So, ang mo, kung gusto mo nung stick na kape, para marami yung malagay mo, ganyan, or yung 3-in-1, ganyan. So, ako gatas yung dinala ko noon, parang 800 gram ata. So, yun yung pantawid gutom ko kasi hindi ako pinapakain ng amo ko noon nung bago ako. Wala akong tanghalian kasi hindi siya kumakain sa bahay. And ako nung time na yun takot kasi nga may CCTV sa kusina. So, baka makita niya ako na nangingialam doon ng kung anong mga pagkain nila. Kaya hindi talaga ako nagluto or ano. So, gutom-gutom ako always. Kaya alam niya yung nagtatrabaho ako pero parang mahimatay na ako sa gutom. Magpasalamat na lang ako kapag gabi na kasi nga yun yung time na kakain sila ng hapunan na kanin. So makakakain din ako ng kanin. Kaso ang sabi niya sa akin is magluto lang ako ng 2 baso-baso na maliit. Tapos yung dalawa na yun, kasya lang sa kanila kasi nga nahiya ako na maglagay ng konti sa bowl nila. So, ang natitira sa akin parang 3 kutsara na lang. Sabi ko, putang inang buhay ito. Parang, tiniis ko yun kaya from 53 or 54 kilo, naging 43. Grabe yung binagsak ko nun. Sobrang payat ko pagkatapos. Nung una, nag-enjoy pa ako kasi pumayat ako. Pero nung nagtuloy-tuloy na yung kapayatan ko na nakita ko na yung buto ko dito, umangat na to. Diyos ko, doon na talaga ako nag-worried. Ayan. So, next is, kailangan yun nga, may dala ka na biscuit, gatas, and or kape, and then pansit canton. Pangtawid gutom yan pag hindi ka binilhan ng amo mo ng mga indomie, pantawid gutom yung pansit canton. So, magdala ka ng 1 pack. So, wag ka masyadong magdala ng damit sa Hong Kong, kasi makakabili ka sa Shamshoy po, sa ukay-ukayan dyan. Turo ko sa inyo, pag Shamshoy po, sakay kayo ng tren and then exit kayo ng Sito and then dire-diretsuhin nyo lang yun hanggang sa dulo. Sa pinakadulo na parang last kanto na yun hanggang sa parang pinakadulo to, tapos na dito, another daanan na naman, another road na naman. So, dito may isang kanto na may tinda na karne, tapos meron siyang tinda ng mga karne dito. Tapos yung sa may pinaka parang sidewalk niya, makikita nyo nagtitinda ng mga damit na na pambata. Dire-diretsuhin nyo lang yung kanto niya dyan hanggang sa dulo. May mga ukay-ukayan doon hanggang pagtawid nyo doon. Dire-diretsuhin nyo lang hanggang dulo. Puro ukay-ukay, 10 lang dyan. Halos lahat ng mga damit ko na puro doon ko na lang binibili kasi nga mga pa sila, magaganda. As in, yung iba, pag nag-ukay-ukay kayo, tingnan nyo yung mga bulsa kasi may mga pera pa. Minsan, nakakuha ko ng 10 Hong Kong dollar ata. Tapos yung isang nag-ukay-ukay na nagkwento siya sa akin, nakakuha siya ng 300 sa pantalon. So, yun, wag kayo masyadong magdala ng damit. Ang siguraduhin nyo, meron kayong pera and then
biscuit, pansit canton, or dilata. Kahit yung maliit lang, yung maliit na dilata. Dalawa nun, basta pang tawid gutom lang. And also, gatas or kape. And the next is, mga gamot. So, ang mamahal ng gamot dito sa Hong Kong, guys, kapag bumili ka na sa Filipino na shop. So, halimbawa, yung amoxicillin para sa pigsa ko, nabili ko siya ng yung 10 peraso is 70 Hong Kong dollar. Magkano lang yan sa Pinas? Pagdating dito sobrang mahal na. Pati yung Biogesic, Bioflu, Diyos ko Lord, ang mahal-mahal. Kaya dyan pa lang sa Pinas, bumili kayo ng, halimbawa, hindi kayo makakauwi ng 2 taon sa Pinas. So, bumili kayo ng 3 pack ng Bioflu kung hiyang kayo sa Bioflu, 3 pack ng Newsep para sa sipon, 3 pack ng Carbosystem, basta sa ubo, ganyan, Biogesic. Tapos, loperamide para sa sa sakit sa tiyan kapag hindi mo masasabi minsan yung pagkain hindi mo hiyang and ka talaga. Ako nga, may time pa na sobrang as in, sobrang sakit ng tiyan ko na kailangan kong mag-CR ng mag-CR. And the next is, tawag nito, kung sumasakit yung puso nyo, Buscopan, ayan. So, pero matapang yung Buscopan. Yung ginagamit ko dyan is yung Panadol, ganyan. Pero medyo mura yung Panadol yun nga, sa Hong Kong, yung pangsakit sa ulo. Kung hiyang kayo doon, pero kung hiyang kayo sa Filipino na brand, bumili kayo ng para sa inyo. And the next is, cetirizine kapag may allergy kayo. Kasi ako, kapag ginagawa ko rin yung sleeping pills, hindi naman sa parati ko siyang ginagamit, half lang. Kapag hindi ako makakatulog and kailangan kong matulog, kaso nga lang pagising mo parang groggy ka, masakit sa ulo, kaya hindi rin siya advisable. Pero dati kasi hindi ako nakakatulog sa Pinas, umiinom ako noon pang patulog ko. And the next is, Efficacent or Katingko, ganyan, yung mga para sa sipon-sipon, Salon Pass, kasi ang mahal ng Salon Pass dito sa Hong Kong. So, bumili kayo niyan, and then, so far, basta yung mga gamot na mga ganyan, kailangan nyo yan. Damit is magdala kayo ng 7 days na underwear, bra ganun din, and then yung ibang damit, kailangan loose yung dalhin nyo ha, kasi nagsiselos yung mga amo dito, may mga saltik nga sila, kailangan hindi nila maanuhan na nag-iinarte ka. So, kailangan loose yung damit mo, and then jogging pants or leggings. Ayaw ng amo ko na nagli-leggings kasi bumabakat. So, kaya jogging pants yung suot ko always, and then damit na lang ako, extra small, sinusuot ko na damit large. Malaki sa akin yung konti na lang abot na sa tuhod yung taas ng damit ko. So, ganun yung sinusuot ko para wala tayong problema. Ayan. And the next na dadalhin mo is shampoo. Kasi may ibang amo hindi nagbibigay ng shampoo pagdating. Shampoo, toothbrush, toothpaste, and then sabon, body wash. Yung dab lang ako eh. Pero makakabili ka rin naman dito. Pero sa unang dating mo kasi, syempre, hindi ka pa naman makakalabas agad. Kailangan meron kang ganun. And then, kung gumagamit kayo ng pangmukha, yung mga kung ano-anong ina-apply nyo, bumili na kayo dyan sa Pinas. And kasi mahal na dito sa Hong Kong. Yung sa mga Filipino brand, times 2 na nila binibenta yung mga kung ano-ano dyan. Nail cutter, kailangan natin yan. Kasi, yan, hindi nagpapahiram ng si amo ng mga gamit nila. So, nail cutter, and then pang tsane, ganyan, kung nagtatanggal kayo ng and then, yan lang naman yung dala ko. Notebook, magdala kayo kasi kailangan yung mag-take down notes kapag may mga receipt, or mga sila na kailangan i-take down notes mo, ganyan. And then, ball pen, syempre, and a folder, ganyan. Yun lang naman so far yung dinala ko, and yun nga, nagdala ko ng sunglass para sa sarili ko. Pero kung no need na yung mga ganyan. Basta ang siguraduhin nyo lang may medyas kayo, siguro mga 4 na peraso, 4 na pair. Kasi mostly ng mga amo dito ayaw na yung katulong nila lumalabas ng nakachinelas. Ayaw nila yan. Gusto nila nakasapatos. Pero may iba naman na okay sa kanila yung mga parang pang tindaha, pang palengke na tsinelas. Pero ako sapatos talaga. Bawal ako lumabas ng bahay nang hindi nakasapatos. Kaya may medyas ako na 3 pares lang ata pagdating ko. And nung unang labas ko, sabi ko tsinelas lang yung susuotin ko. Sabi ng amo ko, wag na kasi maano daw, ayaw niya nang magtsinelas ako.
binigyan niya ako ng 2 pares ng medyas kasi gusto niya magsapatos ako. So, kailangan meron kayong extra din na tsinelas kung gusto niyo. Yung mumurahin lang sa Pinas, yung magkano na nga yung tsinelas ngayon, hindi ko alam. So, yun yung bili nyo para pang ano lang, pang ano nyo kapag nagbi-beach kayo or kailangan nyo ng extra tsinelas and sapatos. And then, bag na maliit para kapag nag-day off kayo, meron kayong bag. So, ganun lang yung dalhin nyo and tumbler, ganyan. Kung meron kayong tumbler sa Pinas, bitbitin nyo na yun kasi kapag nasa kwarto kayo or day off nyo, hindi naman kayo kailangan lumabas-labas para lang makiinom doon sa kusina. So, kailangan meron kayong dala parati na tumbler sa higaan nyo, ganon. And the next is, so far, yun lang naman yung kailangan na mga dalhin kapag siguraduhin nyo lang yung gamot kasi ang mahal, totoo lang ng gamot. Kaya hindi ko matapos-tapos yung gamot ko sa pigsa kasi ang mahal ng isang stab. Yung budget ko nung time na yun parang 100 lang ata. Tapos siningil sa akin 70. So, konti na lang yung matitira. Bibili pata ako ng Cebu de Macho nung time na yun. Kaya sabi ko isang stab lang. Hindi ko siya natapos. So, 5 days, parang 3 days ko lang siya mahigit. Kaya ngayon, bumalik siya. So, bumili ako dito sa Vietnam. Ang mura ng gamot nila sa pigsa. So, bumili yung boyfriend ko ng 2 stab. So, sobra pa siya. And, ayun, hindi na siya pumutok. Hindi na siya pumutok yung pigsa. From being so masakit, parang namamaga, hanggang sa nag-lie-low siya ngayon. Wala na. Pero, tinatapos ko pa din yung 7 days kasi kailangan matapos mo yung 7 days na gamutan nun para mawala na yung bacteria sa loob ng katawan mo. Nakuha ko to nung pag-uwi ko sa Pinas, tapos may baha sa amin, sobrang dumi ng tubig ba, parang nag-o-orange na yung tubig, ang pangit ng pagkaano niya, sobrang dumi siguro, and then hanggang legs ko yung tubig. Inong time na yun, kailangan namin sumuong kasi nga kailangan namin pumunta sa city kasi aasikasuhin namin yung anuhan ng libing ng papa ko, yung parang sa simbahan. So, kailangan namin lumusong. Pag dating namin doon sa hindi ako nakahugas ng So, yung dumi ng tubig baha, na-stuck doon sa hita ko. Nung time na yun, parang Makati. Kasi syempre nga, palamig na yun sa Hong Kong. So, nagkakamot ako. So, open yung purse ko. Pumasok yung sa loob. Kaya, naging ganon ang nangyari sa akin. And, November pa yun nangyari hanggang ngayon nagkakapigsa, bumabalik-balik siya. Kaya sabi ko sa inyo, bumili din kayo ng amoxicillin, mefenamic para kung may sakit sa inyo, sakit din sa ngipin, baka dumating yung time na hindi mo masabi. Ako nga, okay yung ngipin ko dati, nasira lang sa medical, tapos biglang sumakit na siya, tapos hindi ko na makontrol na kahit anong kailangan ko nang inuman ng gamot para lang maging okay. Kaya kailangan, yun, maging kayo always, secure kung yun. Thank you for watching and sana may hindi ako nakalimutan or sana complete yung nasabi ko lahat para at least kahit paano may matulong sa inyo. Ponytail pala kung or kung ano-ano dyan na anik-anik kasi mura sa atin. Bumili din kayo ng gloves para in case kailangan nyo, at least meron kayo. Kasi medyo mahal yung gloves sa Hong Kong. Yung isang pares is parang 70 pesos sa pera natin. So, yun. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.